Hindi ko malilimutan ang pakiramdam habang naglalakad ako sa pasilyo ng ospital na iyon, para bang hindi sa akin ang aking mga binti. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng aircon o sa pagkawala ng kaluluwa kapag sinabi sa iyo na mayroon ka na lamang 3 buwan ng buhay. Ang totoo, paglabas ko sa silid konsulta, ako, si Lola Remedios de la Cruz, isang 64 na taong gulang na babae na hindi kailanman natakot tumanda, ay naramdaman kong natanggap ko na ang huling hatol. Isang hatol na napakabiglaan, napakakalkulado, na hindi man lang ako binigyan ng oras para umiyak. Naglakad lang ako ng diretsyo, walang iniisip, habang mahigpit kong hawak ang sobra, envelope, ng aking mga resulta, para bang ito na ang sertipiko ng aking sariling kamatayan. Huminto ako sa banyo, palikuran sa pasilyo para makahinga. Isinara ko ang pinto, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, at halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Malalim na mga eye bags, naninikip na balat, maputlang labi, ganyan ba ang hitsura ng isang hinatulan ng mamatay, hindi ko alam. Ngunit ang mas nakakagulo sa akin ay ang pagdududa na nagsisimulang mabuo sa aking isip, isang banayad na pakiramdam, parang binhi ng paghihinala na hindi ko pa lubos na matukoy. Mayroong hindi tugma kahit hindi ko pa alam kung ano. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang magbigay ng isang espesyal na imbitasyon, mag-subscribe sa channel at iwan ang iyong like. Nakakatulong ito para makita ko na sinusuportahan mo ako at nagugustuhan mo ang aking mga kwento. At magkomento sa ibaba kung anong lungsod ang pinapanood mo sa amin ngayon. Magpatuloy tayo. Paglabas ko ng banyo, nadulas ang aking bag mula sa balikat at nahulog sa sahig, nagkalat ang lahat. Ang pitaka, ang mga susi, isang pakete ng panyo, ilang lumang papel, lumuhod ako upang pulutin ang lahat, nanginginig pa rin. At doon ko ito nakita, sa tabi mismo ng basurahan, trash can, medyo lukot, may nakausling puting piraso ng papel. Hindi ko alam kung bakit ko ito napansin. Siguro dahil gusto ng tadhana na doon mismo bumagsak ang aking mga mata. Siguro dahil pagkatapos ng napakaraming pagkawala, alam na ng aking instinct na bihira lang nag-aalok ng pagkakataon ng buhay. Kinuha ko ito ng hindi nag-iisip, at nang buksan ko, naramdaman kong umakyat ang dugo ko sa aking mga paa. Ito ay isang nota, isang punit na pahina mula sa isang pad ng klinika, at sa itaas, nakasulat sa asul na tinta at malinaw na naka-underline ang pangalan ko, Remedios de la Cruz. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa akin. Ang talagang nagpalamig sa aking kaluluwa ay ang pariralang nakasulat sa ibaba, hindi niya dapat malaman. Ang mga letra ay 2 beses na naka-underline ng may galit, para bang nais ng sumulat na tiyakin na lahat ng kasangkot ay perpektong matandaan ang tagubiling iyon. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Sumandal ako sa pader, humihinga ng may kahirapan, habang naghahanap ng lohikal na paliwanag ang aking isip. Baka mensahe iyon na walang kinalaman sa akin, baka nagkataon lang, siguro, ngunit ang mga pagkakataon na ganyan ay hindi umiiral. Isinilid ko ang nota sa aking bag nang nanginginig ang mga kamay at naglakad patungo sa labasan, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang hindi kilalang teritoryo. Isang teritoryo kung saan hindi na sa akin ang aking mga hakbang, kung saan tila may iba pang nagpapasya sa aking kapalaran. Pagdating sa parking lot, nakita ko ang aking doktor, si Dr. Salazar, na may kausap na ibang tao. Hindi niya ako nakita, ngunit nakita ko siya, at hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Ang kanyang tindig ay tensyonado, kinakabahan, at ang kanyang boses, kahit hindi ko narinig ng buo, ay may tono na apurahan at mahina, para bang may pinag-uusapan siyang bawal. Ang kausap niya, nakatalikod, ay nakasuot ng beige jacket. Nakatitig ako, at kahit hindi kita ang mukha, mayroong isang bagay sa paraan ng pagkilos ng kanyang mga kamay, isang bagay na sobrang pamilyar. Pinagmasdan ko sila sa loob ng ilang segundo hanggang sa naramdaman ko ang kilabot. Sumigaw ang aking intuition na hindi ako dapat lumapit. Tumalikod ako, sumakay sa kotse at nanatiling nakaupo, walang kibo, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang mga tanong ay nag-iipon isa-isa, parang mga bato na nahuhulog mula sa itaas. Bakit nila sasabihin na may isang bagay na hindi ko dapat malaman? Anong mayroon sa aking diagnosis? At sino ang taong iyon na nakikipag-usap ng napakalapit sa aking doktor? Bakit sila tila kutsaba? Nanatili ako doon. Tinitingnan ang aking nanginginig na mga kamay, ang nota ay tila nasusunog sa loob ng aking bag. Huminga ako ng malalim, kailangan kong maging objective, kailangan kong mag-isip ng malinaw. Naalala ko ang bawat salita ni Dr. Salazar, ang kanyang walang emosyong mukha, ang kanyang makina na paraan ng pagbibigay sa akin ng balita, ang kanyang kakaibang kawalan ng kakayahang tumingin ng diretso sa aking mga mata habang nagsasalita.
Naalala ko na hindi man lang niya ipinakita sa akin ang kumpletong x-ray, tanging isang nakasara na sobra na hindi niya binuksan sa harap ko. Naalala ko ang kanyang pagpilit na agad akong magsimula ng isang napakamahal at experimental na treatment. At may naaalala pa ako, isang bagay na dapat ay nag-alarma na sa akin mula pa sa simula. Sa isang punto, habang nagsasalita siya, may kumatok sa pinto ng konsulta. Nag-iba ang pakiramdam ng doktor at mabilis na sinabi, "Huwag, hindi pa ngayon, hindi pa niya alam." At ako, sa aking pagkabigla, hindi ko pinansin ang parirala, ngunit ngayon ay may nakasulat akong kumpirmasyon na ang pariralang iyon ay hindi isang kaswal na komento. Bahagi ito ng isang mas malaki, isang organisadong bagay, isang bagay na malinaw na hindi ko dapat matuklasan. Kinuha ko ang aking bag, mahigpit na hinawakan ang manibela at pinaandar ang kotse. Kailangan kong mag-isip malayo sa lugar na iyon. Kailangan kong suriin ang sobra na ibinigay sa akin at higit sa lahat kailangan kong malaman kung sino ang taong nakasuot ng beige jacket. Habang nagmamaneho, naramdaman ko na ang buong mundo ay nagbago sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi na ako isang 64 taong gulang na babae. Nahaharap sa isang malubhang sakit. Hindi, ngayon ako ay isang babae na nakakita ng sobra. Isang babae na nasa gitna ng isang maingat na binuo na kasinungalingan at wala pa ring ideya kung gaano kalalim ang kasinungalingang iyon. Isang bagay lang ang alam ko, ang papel sa basurahan ay hindi isang aksidente. May nagtatago ng isang bagay na ayon sa kanila ay hindi ko dapat malaman, ngunit matutuklasan ko, kahit pa kapalit nito ang buhay na matagal na nilang ipinapalagay na tapos na. Pagdating ko sa bahay, dahan-dahan kong isinara ang pinto, para bang ang pinakamaliit na ingay ay maaaring magising ang isang katotohanan na hindi pa ako handang harapin. Iniwan ko ang bag sa mesa at nanatili akong walang kibo sa loob ng ilang segundo, nakikinig sa katahimikan. Ito ay isang kakaibang katahimikan, mabigat, para bang alam ng aking tahanan, bago pa man ako, na ang papel na natagpuan sa ospital ay babaguhin ang lahat. Binuksan ko ang lampara sa sala. Ang mainit na liwanag ay nagpaliwanag sa sobra ng aking mga resulta na naiwan sa mesa, buo pa. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang lumabas ako sa silid konsulta, nagkaroon ako ng lakas ng loob na buksan ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinupunit ko ang nakaselyo na gilid. Sa loob ay may ilang imprinted na papel na perpektong nakaayos, ngunit sa unang tingin pa lang, may hindi tama. Ang header ng laboratory ay may iba't ibang file numbers na nakita ko noong huli akong nagparutinang pagsusuri ilang buwan na ang nakalipas. Ang pirma ng biochemist ay halos isang garabato lamang, at ang petsa ng test ay nakasulat sa mas malinaw na tinta, para bang binago, ang aking mga kamay ay nanikip sa paligid ng papel. Nagtatrabaho ako ng 30 taon bilang isang secretary sa isang medical office. Alam ko kung ano ang dapat na hitsura ng isang tunay na report at ito ay may napakaraming palatandaan ng pagbabago. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at hinanap ang numero ng laboratory. Isang recording ang sumagot na nagsasabing sarado na sila, ngunit sa likuran, may narinig akong parirala na muntik nang magpahulog sa akin ng telepono. Para mag-report ng mga irregularidad o kaso ng pandaraya, pindutin ang 3, pandaraya. Pandaraya sa medical studies, pandaraya na may kaugnayan sa diagnosis, sumikip ang aking lalamunan. Paano kung hindi lang ito isang medical lie? Paano kung bahagi ito ng isang mas malaking bagay? Mahigpit akong kumapit sa braso ng silyon upang maupo. Kailangan kong mag-isip ng mahinahon. Ang papel sa basurahan ay patuloy na nagliliyab sa aking isip. Hindi niya dapat malaman ng ano, malaman na wala akong 3 buwan ng buhay, malaman na may kumikita ng pera kung tatanggapin ko ang isang treatment. Malaman na ang aking diagnosis ay manipulado, o malaman na may malapit sa akin ang kasangkot, huminga ako ng malalim. Isang kirot ng pagkabalisa ang tumagos sa aking tiyan. Nagpasya akong hanapin ang aking mga nakaraang pagsusuri sa isang drawer ng sala table. Iniingatan ko ang lahat, nakaayos-ayon sa petsa. Mabilis ko silang natagpuan. Kinuha ko ang isa at inilagay ang 2 dokumento ng magkatabi. At doon ko ito nakita. Sa aking mga lumang pagsusuri, ang aking patient number ay A4218. Sa bagong pagsusuri, A471. Hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang pagpapalit, para bang ginamit nila ang medical identity ng ibang tao, para bang ang aking pangalan ay inilagay lamang doon. Pagkatapos, naramdaman kong naputol ang aking hininga, bigla akong tumayo, kailangan kong bumalik sa ospital. Kailangan kong harapin si Dr. Salazar, kailangan kong humingi ng paliwanag, ngunit huminto ang aking kamay ilang pulgada mula sa picaporte doorknob. May nagsabi sa loob ko, huwag kang pumunta. Ang imahe ng doktor na nakikipag-usap sa parking lot kasama ang taong nakasuot ng beige jacket ay bumalik na parang isang suntok. Ang pagkaapura, ang konspiratorial na tono, ang pariralang, huwag,
hindi pa ngayon. Hindi ako dapat pumunta ng mag-isa, hindi ngayong gabi. Sa halip, nagpa siya akong suriin ang isang bagay na matagal ko nang hindi pinapansin, ang email na ipinapadala sa akin ng klinika bawat buwan na may mga notification ng pagbabayad at policy. Binuksan ko ang computer, pumasok sa aking inbox, hinanap ang folder ng klinika at nandoon, isang email na ipinadala 2 araw bago ang aking appointment. Hindi ko ito binuksan. Akala ko ito ay isa pang promotional na mensahe o isang abiso ng subscription, ngunit pagbukas ko nito, nagsimulang manginig ang aking mga daliri. Ito ay isang PDF file na may pamagat na authorization ng pasyente, terminal na paggamot, Remedios de la Cruz. Sinasabi ng dokumento na nilagdaan ko ang authorization, ngunit hindi ito ang aking pirma. Ito ay isang tanga na imitasyon na ginawa ng isang taong hindi kailanman nakakita kung paano ako pumirma. Mahigpit kong kinagat ang aking labi hanggang sa naramdaman ko ang lasa ng dugo. Sino ang pipirma sa aking lugar? Sino ang may access sa aking personal na impormasyon? Sino ang nakakaalam kung saan ko inilalagay ang aking mga papel? Sino ang nakakaalam tularan ng aking pangalan? Ang aking paghinga ay naging irregular. Isang kirot ng pagtataksil ang tumagos sa aking dibdib at doon mismo nag-vibrate ang aking cellphone. Ito ay isang voice message mula sa aking anak na si Pia. Maaari mo ba akong tawagan kapag may oras ka? Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa sigurong iyon na pinirmahan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa, ngunit gusto kong tiyakin na kalmado ka. Nanlamig ako. Ang siguro, alam niya ang tungkol sa siguro. Alam niya ang tungkol sa treatment, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi nagtatrabaho si Pia sa health sector, ngunit may access siya sa computer sa bahay kapag bumibisita siya sa akin. At 2 linggo na ang nakakaraan, narito siya, tumutulong di umano sa akin na ayusin ang aking mga dokumento. Lumuhod ako sa harap ng drawer kung saan ko inilalagay ang aking mahahalagang papel. Ang mga folder ay magulo, ilang papel ang nasa iba't ibang pagkakaayos mula sa pagkakaiwan ko sa kanila. Hindi maaari. Ang aking anak ay hindi gagawa ng ganoon sa akin. Siya ang aking kagalakan, ang aking pride. Ngunit ang mensahe, ang peking dokumento, ang ginayang pirma, ang siguro, ang pariralang hindi niya dapat malaman, ang taong nakasuot ng beige jacket. Ang aking isip ay umiikot na parang remolino. Huminga ako at dinial ang kanyang numero. Sinagot niya agad, para bang hinihintay niya ang tawag ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Pia ng kinakabahan. Pia, nagawa kong sabihin sa boses na mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Ano ang alam mo tungkol sa siguro? Katahimikan. May tinanong ako. Sagot ko habang dahan-dahang umuupo. Ano ang alam mo tungkol sa siguro na di umano'y pinirmahan ko? Narinig ko ang pagbilis ng kanyang paghinga. Iipaliwanag ko sana sa iyo, pero ayaw kitang mag-alala, sabi niya. Akala ko ay isang magandang bagay iyon para sa iyo, para sa panahong magkasakit ka, para sa panahong magkasakit ako. Ulit ko, at sino ang nagpa siya na magkakasakit ako? Matagal siyang sumagot, ideya iyon ni. At bigla siyang huminto, ni Marco. Sabi niya ay isang magandang oportunidad iyon na nag-aalok ng espesyal na tulong ang klinika. Nanindig ang balahibo ko. Si Marco, ang aking manugang, ang lalaking laging umiiwas tumingin sa akin sa mata, ang nagtatrabaho sa isang seguradora, ang nangangailangan ng pera para sa mga emergency, ang laging nagsasabing na malapit na akong mangailangan ng pag-aalaga. Pia, sabi ko ng napakabagal, pinipigilan ng luha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba ang tungkol sa diagnosis ko bago ko pa malaman? Ganap na katahimikan, at pagkatapos ay isang bulong. Sa tingin ko may ginawa silang masama, pero sumusumpa ako na ayaw kitang saktan. Nanlamig ang dugo ko, ang kasinungalingan ay may amoy at ngayon ay may mukha na rin. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na maririnig ko ang takot sa boses ng sarili kong anak. Si Pia ay laging malakas, praktikal, halos brusko kung minsan, ngunit hindi nanginginig. Gayunpaman, sa tawag na iyon, bawat isa sa kanyang mga salita ay tila nagtatago ng isang bagay na sinusunog ang kanyang dila, isang bagay na ayaw niyang sabihin, ngunit hindi na niya maitatago. Ano ang ginawa nila sa iyo? Tanong ko sa mahinang boses para bang kinuha ng sakit ang aking lalamunan. Ano ang sinabi nila sa iyo para isipin mong mamamatay ako? Huminga ng malalim si Pia. Narinig ko siyang lumunok. Noong pumunta ako sa bahay mo 2 linggo na ang nakalipas, may nakita akong mga papel sa iyong desk, sabi niya ng kinakabahan. Akala ko ay sa iyo. Akala ko ay pinirmahan mo. Sumikip ang puso ko. At ano ang sinasabi ng mga papel na iyon? Tanong ko, nagkaroon ng katahimikan, isang mahaba,
halos hindi matiis na katahimikan. Sinasabi na pumapasok ka sa isang programa para sa terminal na pangangalaga, bulong niya, na kailangan mo ng espesyal na tulong, na dapat tayong maghanda. Itinakip ko ang aking kamay sa bibig. Hindi ko alam kung ano ang mas masama, na naniwala siya o na hindi siya nagtanong muna sa akin, at hindi mo naisip na tawagan ako, sabi ko sa mahinang boses. Ma, sagot niya, at ngayon ang kanyang boses ay lantaran ng may kasalanan. Akala ko ay tinatago mo para hindi kami mag-alala. Akala ko ay gusto mong harapin iyon ng mag-isa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang ideya ang tumama sa akin na parang bato sa noo. Pia, tanong ko ng dahan-dahan, sino ang nagbigay sa iyo ng mga papel na iyon? Nagtagal siya sumagot, sobra. Si Marco, sa wakas ay umamin siya. Sabi niya ay ipinagbigay alam na ng klinika sa kanya na dapat kong ihanda ang lahat. Ang sakit sa aking dibdib ay tumigil na maging emosyonal. Naging pisikal ito, isang tuyong suntok laban sa aking kalooban. May kontak siya sa klinika? Tanong ko. Oo, sabi niya sa boses na halos sira. Nagtatrabaho siya sa kanila mula pa noong 1 taon. Nag-aayos ng mga siguro, kontrata, ganoong mga bagay. Alam ko na noon na may parehong katiyakan kung paano mo alam na ang apoy ay nakakapaso. Ang aking anak ay hindi ang ugat, hindi rin ang katawan. Siya ay isa lamang dahon na inaanod ng agos. Ang tunay na problema ay siya, ang aking manugang, si Marco, ang lalaking laging ngumingiti sa akin ng hindi naman talaga, ang lalaking hindi kailanman tumitingin sa akin sa mata ng higit sa 2 segundo, ang lalaking nag-alok na tulungan ako sa aking mga tramite, papers, para bang ako ay isang walang magawang matanda. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Pia, isang bagay na ako lang ang nakakita. Pia, sabi ko habang humihinga ng malalim, pakinggan mo akong mabuti. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi madali, ngunit kailangan kong hindi ka mag-alala. Anong nangyayari? Tanong niya ng may malinaw na nudo, bukol sa lalamunan. Ngayon, paglabas ko sa konsulta, nakita ko ang doktor na may kausap sa parking lot. Sabi ko ng dahan-dahan, may isang tao na nakasuot ng beige jacket. Nagtagal siya ng ilang segundo para sumagot. Beige jacket. Ulit niya, sigurado ka, malinaw, bakit? Biglang huminga si Pia, para bang inalis ang katotohanan sa kanya ng walang abiso. Ma, may beige jacket si Marco. Halos araw-araw niya itong suot papuntang opisina. Pakiramdam ko ay bibigay ang aking mga binti. Bumagsak ako sa silyo na parang isang babaeng nakakita ng multo. Pia, sabi ko sa boses na tensyonado dahil sa sakit. Alam ni Marco ang tungkol sa appointment ko. Siya ang nagpilit na pumunta ka, umamin siya. Sabi niya ay napapansin niya na pagod ka lately, na mas mabuting magpa-check up ka. Isang kilabot ang tumakbo sa aking mga braso. Hindi ito isang misinterpretation, hindi ito isang kalituhan, hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang plano. Isang plano na matagal nang ginagawa, isang binuo ng mahinahon, may pasensya, at may kalamigan. Pia, pakinggan mo ako, sabi ko ng may katatagan. Hindi masama ang pakiramdam ng iyong ina, hindi iyon. Ang mayroon ako, ang nakikita ko ay isang panlilinlang na mahusay na binuo. Naputo lang hininga niya, panlilin lang. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin ay binago ng isang tao ang aking mga pagsusuri. Ibig kong sabihin ay may nagpeke ng aking pirma sa isang terminal na dokumento ng pasyente. Ibig kong sabihin ay may gustong kumbinsihin ako na mamamatay ako, gayong hindi totoo. Naramdaman ko ang kanyang takot sa kabilang linya. Ma, bulong niya, sa tingin mo ay, hindi sa tingin, putol ko, alam ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, isang katahimikan na may amoy ng pagtataksil. Sa wakas, nagtanong si Pia, Ma, ano ang hinahanap niya? Bakit siya gagawa ng ganyan? Tinitigan ko ang lukot na nota sa aking bag. Ang pariralang iyon na naka-underline, ang utos na iyon, hindi niya dapat malaman. Huminga ako, pera, kapangyarihan, kontrol, sagot ko, o baka mas masahol pa, ngunit ipinapangako ko sa iyo na malalaman ko. Humikbi si Pia sa kabilang linya. Ma, hindi ko alam. Sumusumpa ako, kung naisip ko lang. Alam ko, sagot ko ng mahinahon, ikaw ang aking anak. At kung buhay ako, iyon ay dahil nakita ko ang papel na iyon bago pa huli ang lahat. Bumuntong hininga siya. Ano ang gagawin mo ngayon? Mahigpit kong kinagat ang aking labi, susundan ko ang tali. Sabi ko, at kung saan matatapos ang tali na iyon, nandoon ang mga sagot. Ibinaba ko ang telepono. Ginugol ko ang buong hapon sa pagsusuri ng mga dokumento, naghahanap ng anumang bakas, anumang detalye na makakatulong sa akin na maunawaan kung bakit ang aking buhay ay naging labirinto na ito. At doon ko ito natagpuan.
Isang email na ipinadala ni Marco mula sa kanyang computer. Walang attachments o subject, ngunit mayroon lamang itong isang linya. Ayos na ang lahat. Bukas, matatanggap na niya ang diagnosis. Ang petsa ay ang araw bago ang aking appointment. At ang recipient, si Dr. Salazar. Isang hindi sinasadyang panginginig ang tumakbo sa aking mga kamay. Ang aking paghinga ay naging mabigat. Hindi ito isang suspetsa, hindi ito isang intuition, ito ay isang kumpirmasyon. Ang aking diagnosis ay hindi isang pagkakamali, hindi ito medically mali, hindi ito resulta ng kapabayaan. Ang aking diagnosis ay inutusan, at ang aking manugang ay nasa sentro ng lahat. Habang iniiimprenta ko ang email upang itago bilang ebidensya, narinig ko ang isang tunog sa labas, isang kotse. Sumilip ako sa bintana. Kotse iyon ni Marco. Mag-isa siyang dumarating, at diretso siya sa bahay ko. Tumibok ang puso ko sa dibdib. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong di umano'y hatol ng kamatayan ko na naramdaman ko ang tunay na takot. Ang pagtataksil ay kadarating lang sa aking pintuan. Lumabas si Marco mula sa kotse ng kalmado ng isang lalaki na naniniwala na mayroon siyang ganap na kontrol sa sitwasyon. Naglakad siya patungo sa aking pinto ng may tiwala, halos may kayabangan, para bang alam na niya ang sagot sa anumang tanong na maaari kong itanong sa kanya. Ako, mula sa bintana, ay pinagmamasdan siya ng may pusong nag-aalab dahil sa pinaghalong galit at malalim na takot. Ngunit hindi ako gumalaw, hindi ako nagtago, hindi ako tumakas, naghintay lang ako. 3 katok ang tumunog sa pinto, hindi isang tunog ng doorbell, kundi tuyo, direkta, at demanding na mga katok. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto ng bahagya lamang at tiningnan siya sa mata. Hindi ako nagsabi ng hello, hindi ako ngumiti, hindi ako nag-anyaya na pumasok. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagpanggap na nag-aalala. Aurora, okay ka lang ba? Sinabi sa akin ni Pia na balisa ka, dumating ako agad. Ang kanyang pagganap ay perpekto, halos propesyonal, ngunit may isang bagay sa kanyang tingin, isang kislap ng nakatagong inis, para bang ang ideya lamang na naghihinala ako ng isang bagay ay labis na nakakaabala sa kanya. Okay lang ako, sagot ko sa matatag na boses, gusto ko lang magtanong sa iyo ng ilang bagay. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Sige, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Pinapasok ko siya, hindi dahil nagtitiwala ako sa kanya, kundi dahil kailangan kong makinig sa kanya ng detalyado at hulihin siya sa kanyang sariling bitag. Umupo siya sa silon na para bang nasa sarili niyang bahay. Ano ang problema, Aurora? Tanong niya. Bakit ka kinakabahan? Tumayo ako sa harap niya, nakakrus ang mga braso. Gusto kong maging tapat ka sa akin, sabi ko. Ano ang alam mo tungkol sa diagnosis ko bago pa ibigay sa akin ni Dr. Salazar? Ang mukha ni Marco ay bahagyang kumunot ng 1 segundo. Ito ay banayad, ngunit nakita ko. Wala, Aurora, sagot niya ng may tila kalmado, sinabi lang sa akin ni Pia pagkatapos. Kasinungalingan, sabi ko nang hindi naglalakas ng boses, mabilis siyang kumurap. Ano ang sabi mo? Nagsisinungaling ka, ulit ko. At alam mo iyon, tulad ng alam ko, na natiling tahimik si Marco. Bahagyang nanginginig ang kaliwang talukap ng mata niya, isang tik na lagi niyang ginagawa kapag nakahanap siya ng hamon. Lumapit ako sa mesa at inilabas ang imprint ng email na natagpuan ko. Inilagay ko ito sa harap niya nang walang sinasabing salita. Tiningnan niya, nawala ang kulay sa kanyang mukha at pagkatapos ay itinanggi niya. Hindi sa akin iyan, sabi niya, may nagpeke ng email ko. Ito ay isang pagkakamali, yumuko ako sa kanya. Kakaiba, sagot ko, dahil ang unang impulse mo ay hindi ang magulat, kundi ang magbigay katuwiran. Ang parira lang iyon ay nagpabago sa kanyang composure. Bigla siyang tumayo, huminga at nagsimulang maglakad sa sala na parang isang hayop na nakakulong. Tingnan mo, Aurora, gusto ko lang tulungan ka. Gusto ko lang na maging kalmado ka sa prosesong ito. Anong proseso? Putol ko, lumapit pa ng 1 hakbang. Sa proseso ng pagkumbinsi sa akin na ako ay namamatay, sa proseso ng pagpirma ng mga dokumento sa likod ko, sa proseso ng pakikinabang mo kung tatanggapin ko ang isang terminal na treatment. Tiningnan ako ni Marco ng dilatang mga mata. Hindi ako nakikinabang sa kahit anong bagay, sabi niya sa mas mataas na tono. Nalilito ka, kinakabahan ka, may sakit ka. Hindi ako may sakit, putol ko, pero ikaw ay may problema. Sumabog ang galit sa kanyang mukha, para bang matagal na siyang nagpipigil sa loob ng mga linggo. Lumapit siya sa akin. Aurora, makinig ka. Ngunit hindi niya ako binigyan ng oras. Nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Kinuha ko ito nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. At nang buksan ko,
Naramdaman kong naputol ang aking hininga. Huwag kang magtiwala sa kanya, ngunit hindi lang siya. Napansin ni Marco na may nagbago sa aking ekspresyon. Sino iyan? Tanong niya ng tensyonado. Wala. Sagot ko, mabilis na isinilid ang telepono. Aurora. Ang boses niya ay naging mas malamig, mas mapanganib. May kausap ka ba? Hindi ko nakikita kung bakit kailangan kong sumagot sa iyo, sabi ko. Mahigpit na kinagat ni Marco ang kanyang mga ngipin. Si Pia ay labis na nag-aalala. Ayaw kong saktan mo siya sa iyong mga ideya, sabi niya. Tumawa ako ng mapait. Ang tanging nakakasakit kay Pia ay ang magkaroon ng asawa na tulad mo. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit isang notification sa aking cellphone ang pumutol sa kanya, isang pangalawang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Sundan ng tali, magsimula kay Clara, tumalon ang puso ko. Clara, ang aking ate, ang aking nag-iisang ate, ang babaeng halos hindi ko na kinakausap sa loob ng maraming taon, bakit may hihiling sa akin na sundan ng tali patungo sa kanya? Kumunot ang noo ni Marco. Anong nangyayari? Sino si Clara? Tanong niya ng medyo nalito. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang ate ko, nanlaki ang kanyang mga mata, at anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Iyan mismo ang gusto kong malaman, sagot ko ng may kalamigan. Nanigas si Marco, masyadong nanigas, para bang ang pangalan ni Clara ay mas nakagulo sa kanya kaysa sa makatwiran, at doon ko ito nakita. Isang anino ang tumawid sa kanyang tingin, isang hindi sinasadyang pagkilala, isang takot. Marco, sabi ko sa mahinang boses, kilala mo ba ang ate ko? Inalis niya ang tingin, katahimikan. May tinanong ako, pilit ko. Sa wakas sumagot siya halos sa isang bulong. Nakita ko siya minsan o dalawa, binaligtad ang aking tiyan. Saan? Lumunok si Marco. Sa klinika, tumigil ang mundo. Ang lahat ay naging isang malayong echo, para bang ang hangin ay naging kristal. Kailan pa? Tanong ko, kahit na natatakot ako sa sagot. Ilang buwan na ang nakalipas, umamin siya. Ngunit hindi iyon ang iniisip mo, pinutol ko siya. Nandoon siya kasama mo noong araw ng diagnosis ko. Walang sinabi si Marco, hindi niya kailangang sabihin. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Umalis ka sa bahay ko, bulong ko. Lumapit siya sa akin. Aurora, pakiusap, wag mong gawin ito. Huwag kang mag-isip ng masama sa akin. Sabi ko umalis ka, ulit ko sa boses na matatag at nanginginig sa galit. Ngayon, huminga ng malalim si Marco, kinuha ang kanyang mga susi at lumabas ng hindi lumilingon. Nang magsara ang pinto, bumagsak ako sa silyon, humihingal. Ang sarili kong manugang, ang aking ate, ang doktor, lahat ay konektado. Ngunit bakit? Sa anong layunin? Kinuha ko ang cellphone. Hinanap ang isang contact na binura ko ilang taon na ang nakalipas Clara. Ibinalik ko ito at nag-dial. Tumunog ang tawag ng 3 beses bago siya sumagot. Aurora, sabi niya nang nagulat. Bakit ka tumatawag? Huminga ako, dahil marami tayong dapat pag-usapan. At ibinaba ko ang telepono. Alam kong nagpasimula ako ng isang apoy na hindi na mababalikan. Ginugol ko ang buong gabi ng walang tulog, nakaupo sa mesa ng Commodore, dining area, na nakapatay ang mga ilaw. Nakatingin sa bintana, para bang sa dilim ay makakahanap ako ng mga sagot. Ang pangalan ni Clara ay umiikot at umiikot sa aking ulo. Clara, ang aking nakatatandang ate. Clara, ang responsable sa napakaraming lumang sugat. Clara, ang babaeng nawala sa buhay ko mahigit 1 dekada na ang nakalipas at nagbalik ngayon na naging isang mapanganib na multo. Nang hawakan ng bukang liwayway ang bintana na may mahinhin na sinag ng liwanag, nakapagpasya na ako. Sa araw na iyon, makakakuha ako ng mga sagot kahit pakapalit nito ang aking kaluluwa. Bago ako umalis, binuksan ko ang drawer kung saan ko inilalagay ang aking mga alaala ng pamilya, mga litrato, mga sulat, mga lumang clipping. Naghahanap ako ng isang bagay na hindi ko matukoy, ngunit sinasabi sa akin ng aking instinct na ang kuwento kay Clara ay hindi bago, na nagmula pa sa malayo, na binaliwala ko ang mga palatandaan na hindi ko kailanman dapat binaliwala. At sa lahat ng mga bagay, nakita ko ang isang bagay na nagwasak sa akin, isang black and white na litrato naming noong bata pa kaming magkayakap. Siguro mga 8 taong gulang ako, siya naman ay 11, mukhang tunay ang kanyang ngiti, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Mga mata iyon na may tinatago, kahit noon, isinilid ko ito sa aking bulsa at umalis. Ang tunog ng aking mga hakbang sa pasilyo ng klinika ay tila isang eko ng kamatayan. Sa tuwing pumapasok ako doon mula noong di umano'y diagnosis ko, naramdaman ko na ang lugar na iyon ay humihinga ng kasinungalingan, na ang mga pader ay mas alam ang tungkol sa akin kaysa sa sarili ko.
na may sumulat ng aking kapalaran nang hindi nagtatanong sa akin. Huminto ako sa harap ng archive office, kumatok ako sa pinto, isang batang nurse ang nagbukas ng may magiliw na ekspresyon. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Hinanap ko ang aking kumpletong clinical record, sagot ko, gusto kong suriin ito. Kumurap siya. Autorisado po ng anong doktor. Nagtipon ako ng lakas ng loob. Sa sarili ko, ako ang pasyente. Nag-alinlangan ang nurse ng isang sandali, ngunit pagkatapos ay inanyayahan niya akong pumasok. Ang silid ay puno ng mga metal shelf, mga folder na nakaayos-ayon sa kulay, mga label, mga numero, isang perpektong kaayusan, masyadong perpekto. Kumuha ng logbook ang nurse. Kumpletong pangalan, pakiusap. Remedios de la Cruz. Naghanap siya, biglang huminto ang kanyang kamay, inalis ang isang asul na folder, binuksan ito at kumunot ang noo. May problema ba? Tanong ko. Kakaiba po, sagot niya. Ang record na ito ay na-check kamakailan. Tumibok ang puso ko. Sino? Hinanap niya ang mga inisyal na nakarehistro sa ilalim na linya at nang bigkasin niya ang pangalan, naramdaman ko ang lamig na tumagos sa akin. Si De La Cruz, Clara. Ang aking ate ay nagsuri ng aking record 2 linggo na ang nakakaraan. Parehong panahon na nagsimulang magpilit si Marco sa akin na pumunta sa konsulta. Parehong panahon na nakahanap si Pia ng mga dokumento sa bahay ko. Ayaw kong ipakita ang aking pagkabigla. Nagpasalamat ako sa nurse. Kumuha ako ng kopya ng ilang pahina at umalis doon nang nanlalamig ang mga kamay. Ang aking ate ay mas malalim na kasangkot dito kaysa sa inaakala ko. Nagpa siya akong pumunta sa bahay niya nang hindi nag-aabiso. Ang pagmamaneho patungo sa kabilang bahagi ng lungsod ay tila isang walang hanggan. Ang nakaraan ay biglang nagbabalik. Ang inggit ni Clara noong bata pa kami. Ang kanyang sama ng loob sa pagiging ate na nag-aalaga, ang kanyang galit sa aking kasal kay Daniel, ang aking unang asawa. Lagi niyang pinaniniwalaan na may utang ako sa kanya, kahit hindi ko kailanman alam kung ano, kumatok ako sa pinto niya. Halos agad na nagbukas si Clara, para bang hinihintay niya ako. Aba, sabi niya nang may malamig na ngiti. Nagpa siya ang multo na kapatid na bumalik. Kailangan nating mag-usap, sagot ko. Pumasok ako nang hindi humihingi ng permiso, hindi siya nagprotesta. Sinundan niya ako hanggang sa sala ng may eleganteng, halos tahimik na hakbang. Ano ang gusto mo? Tanong niya habang nakakrus ang mga braso. Gusto kong malaman kung bakit mo sinuri ang aking medical record. Sa isang sandali, nakita kong nag-crack ang kanyang maskara. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang composure. Hindi ko alam na krimen ang mag-alala para sa aking ate, sagot niya. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin, sabi ko. At ang aking boses ay mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ang pumirma sa mga pekeng papel. Ikaw ang nakipag-usap sa doktor. Alam mo ang tungkol sa diagnosis ko bago ko pa malaman. Nagbigay ng kalahating ngiti si Clara, isang ngiti na puno ng lason. Aurora, naniniwala ka ba talaga na ang mundo ay umiikot sa paligid mo? Huwag mong baguhin ang usapan, pilit ko. Bakit mo ginawa iyon? Naglakad si Clara patungo sa bintana, bahagyang binuksan ang kurtina. Naalala mo ba si Mamita? Tanong niya nang hindi lumilingon. Tumalon ang puso ko, syempre naaalala ko. Nagpakawala siya ng isang mapait na tawa. Hindi mo siya naaalala tulad ng pagkaalala ko. Anong kinalaman ni Mamita dito? Humarap sa akin si Clara nang may tingin na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Lahat, bulong niya, ang buhay ay laging may bayarin sa nakaraan, Aurora. At ito ay may dekada nang nakabingbin. Bago ako makasagot, narinig ko ang isang tunog na nagmumula sa kanyang desk, isang cellphone na nag-vibrate. Kinuha ni Clara ang cellphone, tiningnan ito at ngumiti. Mukhang dumating ka sa perpektong kabanata ng iyong kuwento, sabi niya. Sayang at hindi ka mabubuhay para makita ang katapusan. Nanlamig ang dugo ko. Doon ko naalala ang dapat kong sabihin sa iyo. Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito ngayon at ano ang gagawin mo sa aking lugar. Huwag kang umalis sa video dahil ang susunod ay magpapataas ng iyong balahibo. Ngayon, magpatuloy tayo. Bigla akong tumayo. Anong ibig mong sabihin doon? Iniwan ni Clara ang telepono sa mesa, lumapit sa akin ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa. Wala kang naiintindihan, bunso, bulong niya. Hindi ito tungkol sa diagnosis mo. Ito ay tungkol sa kung sino ka noon, at kung sino ako ang kailangang maging, dahil sa iyo. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, ngunit alam ko. Dahil sa sandaling iyon, binuksan ni Clara ang isang drawer at kinuha ang isang lumang record, napakaluma, na may pangalan ng aming Mamita,
At alam kong malapit na akong tumuklas ng isang bagay na sisira sa akin magpakailanman. Ang record na hawak ni Clara sa kanyang mga kamay ay tila isang piraso na kinuha mula sa isang ipinagbabawal na archive. Ito ay luma, madilaw, puno ng mga sulat kamay na nota at may kalawang na mga staples sa mga sulok. Nakilala ko ito pagkakita ko pa lang. Ang medical record ng aming mamita sa huling mga buwan ng kanyang buhay, nanlambot ang aking mga binti. Bakit mayroon kanyan? Tanong ko habang umaatras ng isang hakbang. Maingat na inilagay ni Clara ang record sa mesa, para bang ito ay isang sagrado o mapanganib na bagay. Dahil hindi ko kailanman nakalimutan, sagot niya, dahil doon nagsimula ang lahat. Dahil hindi mo kailanman gustong makita kung ano talaga ang nangyari. Namamatay si Mamita dahil sa infarct, sabi ko. Ngunit ang boses ko ay mahina, hindi sigurado, kahit para sa akin. Nagpakawala si Clara ng isang mapait na tawa. Iyan ang gusto mong paniwalaan, ang nakabubuti sa iyo, ang nakakatulong sa iyo na makatulog sa gabi, nanginginig ang aking mga kamay. Ano ang sinasabi mo? Binuksan niya ang record. Ang mga papel ay lumukot na parang nagrereklamo sa bigat ng katotohanan na dinadala nila. Aurora, ikaw ang laging paborito. Nagsimula siya, ang perpektong anak, ang matamis, ang mabait, ang pinupuri ng lahat. At ako ang anino, ang nag-aalaga, ang naglilinis, ang nagtataguyod ng bahay nang hindi na kaya ni Mamita. Naalala mo ba kung gaano kadalas kang nawawala para mamuhay ng sarili mong buhay? Nandyan ako, nakikipagbuno sa lahat ng binalewala mo. May galit sa kanyang boses na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkabata. Clara, hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo, bulong ko. Hindi mo gustong malaman, sagot niya, dahil ang pagkilala doon ay nangangahulugang umamin ka na hindi ka kasing inosente tulad ng sinasabi mo, na mas pinapaboran ka ni Mamita kaysa sa akin, na ikaw ang nagpagod sa kanya, na ginamit mo siya bilang emosyonal na kanlungan habang ginamit ko siya bilang responsibilidad. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit ang pinakamasama ay dumating sa huli. Binuksan niya ang pangunahing pahina ng record at itinuro sa akin. Basahin. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko ang mga medical term na hindi ko halos maintindihan. Induced alterations, uncontrolled administration, ingestion of sedatives, systemic risk. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na nag-ingay ang aking mga tainga. Ano ito? Tanong ko sa boses na nauubusan ng hangin. Tinitigan ako ni Clara ng may madilim na kislap, hindi namatay ng mag-isa si Mamita. At hindi siya namatay ng nagkataon, namatay siya dahil may nagmanipula ng kanyang mga gamot. May nudo sa aking lalamunan, sino ang gagawa ng ganoon? Lumapit si Clara sa akin ng kaunting hakbang, yumuko na parang gusto niyang marinig ko siya ng maayos. Ikaw. Ang hangin ay umalis sa aking dibdib, ang mga salita ay tumama sa akin ng may mapangwasak na puwersa. Absurdo iyan. Sigaw ko, wala akong ginawang masama kay Mamita. Hindi nang sinasadya, sagot niya, ngunit pinipilit mo siya, inuutusan mo siya, pinaparamdam mo sa kanya na nagkasala kapag hindi kanya matulungan tulad ng gusto mo. At nang magsimula siyang magkasakit, ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng mga gamot na hindi mo maintindihan. Naalala mo ba ang botelya na binili mo ng walang reseta? Naalala mo na ibinigay mo iyon sa kanya para mas makatulog siya? Nanginginig ang aking mga binti. Oo, naalala ko, ngunit hindi ko kailanman naisip. Masyado kang naive para mapansin, patuloy ni Clara, ngunit hindi masyadong inosente para hindi magdulot ng pinsala. Yumuko siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naging parang baga. At habang lumalala siya, nasaan ka? Ay, oo, ipinagdiriwang ang iyong engagement kay Daniel. Mahina si Mamita, nalilito, at ikaw ay nagliliwanag sa iyong party. Ikaw ang laging nagliliwanag. Itinakip ko ang aking bibig gamit ang aking kamay, pakiramdam ko ay nakalunok ako ng bubog. Nagpatuloy si Clara na para bang naghintay siya ng maraming taon para ilabas ang bawat salita. Nang namatay si Mamita, ikaw ay bumagsak. Lahat ay nag-aliw sa iyo, lahat ay yumakap sa iyo. At ako, naalala mo ba kung ano ang ginagawa ko? Pinupulot ang damit na may dugo, pumipirma sa mga dokumento, nag-aayos ng mga papeles at nanunood kung paano ka inilagay sa isang pedestal habang ako ang nagtataguyod ng lahat. Lumapit siya ng napakalapit na naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Kinaiinisan kita, Aurora. Kinaiinisan kita dahil sa iyong inosensya, dahil sa iyong kagandahan, sa iyong swerte, sa iyong liwanag, sa iyong kamangmangan, sa iyong kadalian sa buhay. Lumunok ako ng nanginginig. Clara, mahal ako ni Mamita. Ngumiti siya ng may kalamigan na nagpalamig sa akin. Oo, mahal ka niya, at dahil doon, ikaw ang nagdala ng kanyang huling hininga kahit hindi mo napansin. Umiling ako ng paulit-ulit. Hindi iyan totoo.
Hindi. Tinamaan ni Clara ang kanyang mga buko sa mesa. Oo, totoo iyan, sigaw niya. Ikaw ang nagbukas ng pinto sa kanyang kamatayan at ako ang nagdusa ng duelo, pagdadalamhati. At nang sa wakas ay naisip kong maaari ko itong malampasan, dumating ka kasama ang iyong perpektong buhay, ang iyong perpektong kasal, ang iyong perpektong bahay, ang iyong perpektong pamilya. Alam mo ba kung ano iyon para sa isang taong nabuhay sa anino, na natili akong paralisado? Inabot sa akin ni Clara ang record, kaya naisip ko na kung ikaw ay dahan-dahang mawawala, kung maniniwala ka na ikaw ay namamatay, baka sa wakas ay maintindihan mo kung ano ang pakiramdam ng mawala ang lahat. Baka lumiit ka, baka tumigil ka sa pagliliwanag. Binaligtad ang aking tiyan. Ikaw ang nagmanipula ng diagnosis ko. Oo, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. At hindi ako nag-iisa, may utang na loob sa akin si Marco, natatakot sa akin si Dr. Salazar. At si Pia, well, mas inosente si Pia kaysa sa tila, ngunit naimpluwensyahan ko siya sa loob ng maraming taon. Wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari, naramdaman kong umikot ang silid, Clara. Gusto mo ba akong patayin? Huminga siya ng malalim. Hindi, gusto ko lang na tumigil ka sa pag-iral para sa mundo, na maglaho ka, na sa sandaling ito, ikaw ang humingi ng tulong ng hindi nakakatanggap. Ang katahimikan ay naging makapal, mabigat, hindi makahinga. Ngunit may nagkamali, patuloy niya. Mas malakas ka kaysa sa inakala ko, mas matigas ang ulo, mas matatag, at ngayon alam mo na ang sobra. Lumapit ako sa pinto, sumisigaw ang aking instinct na tumakbo. Huwag ka munang umalis, sabi ni Clara at ang kanyang boses ay naging yelo. Hindi pa tayo tapos. Oo, tapos na tayo. Sagot ko nang may panginginig na naging katapangan. Ang ginawa mo ay isang krimen at magbabayad ka. Malinaw na hindi niya inaasahang maririnig iyon. Nanatili siyang walang kibo, pagkatapos ay ngumiti siya ng may mapanganib na ngiwi. Magiging interesante na makita kung paano mo ikukuwento ang kuwentong ito, bulong niya, lalo na kapag iniisip ng lahat na may sakit ka at nalilito. Sino ang maniniwala sa iyo? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ngunit habang bumababa ako sa hagdan, naintindihan ko ang isang bagay ng may brutal na kaliwanagan. Hindi na ako ang Aurora na naalala niya. At kung gusto niya akong sirain, kailangan niyang harapin ang isang babae na nagbalik mula sa kamatayan. Lumabas ako sa bahay ni Clara nang hindi nararamdaman ang aking mga hakbang. Naglalakad ako na parang gawa sa usok, para bang ang aking katawan ay umaabante sa pamamagitan ng inersya at ang aking isip ay naiwan, nakakabit sa imahe ng record ni Mamita, sa nakakawasak na pag-amin ng sarili kong ate, sa mga salitang iyon na hinding-hindi ko mabubura. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto. Sumandal sa kahoy at hinayaan kong dumulas ang aking katawan hanggang sa maupo ako sa sahig. Humihinga ako ng naputol, para bang may hindi nakikitang bagay ang nagpipilit sa aking dibdib. Hindi ito takot, iba ito. Isang mapait na pinaghalong pagkaapi, sakit, at isang galit na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Ginugol ko ang mga oras na ganoon, sa katahimikan, nakatingin sa kisame, nag-iisip, nag-aalala, muling binubuo ang bawat piraso ng kuwento na biglang inalis sa akin ni Clara. Ang buo kong buhay ay muling binigyang kahulugan mula sa kanyang mga mata na puno ng sama ng loob. Hindi namatay ang aking Mamita tulad ng akala ko. Ang diagnosis ko ay hindi totoo. Ang aking pamilya ay nahawa ng isang lason na matagal nang naghihintay. Pinunasan ko ang aking mga luha ng biglaan. Pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko, isang bagay ang malinaw. Kung gusto kong mabuhay, hindi ako maaaring magpatuloy na tumugon bilang Remedios de la Cruz ang inosente. Kailangan kong maging Remedios de la Cruz, ang nagbabalik, ang lumalaban, ang hindi nagpapahintulot na mailibing. At sa ganoon, nang nanginginig pa rin ang paghinga, ipinanganak ang aking desisyon. Hindi ko haharapin si Clara ng harapan, hindi ako sisigaw, hindi ako maghihiganti ng may karahasan o may impulses. Ang aking sandata ay ang parehong pamamaraan na ginamit nila sa akin. Ang katotohanang may disguise, ang kalkuladong katahimikan, ang takot na dahan-dahang itinanim, ang perpektong bitag. Tumayo ako at kinuha ang cellphone. Kailangan kong magsimula sa pinakamadaling i-manipulate, si Dr. Salazar. Hinanap ko ang kanyang profile sa social media. 1 minuto lang ang kinailangan para makahanap ng litrato niya sa isang restaurant na nagdiriwang ng isang promotion na hindi niya nararapat. Sa mesa ay may isang kahon, tila isang regalo. Pinalaki ko ang larawan, isang brand ng mamahaling relo na hindi kayang bilhin ng isang average na doktor ng walang tulong. Sino ang nagbabayad sa kanyang mga pabor? Ang sagot ay halata. Nagpadala ako ng mensahe sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Doktor, kailangan nating mag-usap. Apurahan. Alam ko ang ginawa mo.
At naghintay ako. Hindi pa lumipas ang 5 minuto nang mag-text siya. Sino ito? Aurora. Ngumiti ako. Kung gusto mong hindi ito umabot sa media, magkita tayo bukas ng 10, alam mo kung saan. Ang pariralang alam mo kung saan ay gumana ng eksakto tulad ng naisip ko. Dahil kapag ikaw ay nagkasala, ang anumang lugar ay maaaring magmukhang tamang lugar para sa isang pag-amin. Ang susunod ay si Marco. Binuksan ko ang aking mga folder at hinanap ang ilang papel na matagal ko nang iniingatan. Lumang mga dokumento mula sa seguradora, ang huling renewal ng aking policy, ang kontrata na siya mismo ang tumulong sa akin na pirmahan ng hindi ko lubos na naiintindihan at natagpuan ko ang kailangan ko, isang napakaliit na detalye, isang halos hindi nakikitang pagkakamali, ngunit sapat na para ibagsak ang isang lalaking tulad niya, sa pahina 2, kung saan siya pumirma bilang saksi, inulit niya ang parehong stroke na magkapareho sa isa pang dokumento na pinalsipikan niya. Ang eksaktong simetriya na iyon ay hindi umiiral sa natural na mga pirma, ngumiti ako. Ang unang tali ay handa na hilahin. Pagkatapos ay dumating si Pia, ang aking anak, ang aking bata, ang nag-iisa na, sa isang tanga at manipuladong paraan, ay mayroon pa ring kaunting liwanag. Nagpasya ako na hindi ko siya sisirain, ngunit pipilitin ko siyang makita ang binalewala niya. Nagpadala ako ng isang simpleng mensahe sa kanya, pumunta ka bukas ng 11, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay, hindi na kailangan pa. Laging dumarating si Pia kapag nakakaramdam siya ng guilt kasalanan. Sa gabing iyon, inihanda ko ang lahat. Ang mga peking dokumento, ang email ni Marco kay Dr. Salazar, ang record ni Mamita na kinuhaan ko ng litrato ng hindi napapansin ni Clara, ang lukot na nota mula sa basurahan, ang recording ng aking pag-uusap kay Clara, dahil oo, ni-record ko iyon, at isang walang laman na sobra, malaki, nakakatakot, inilagay ko ito sa mesa ng komedor sa ilalim ng mahinang liwanag, para bang ito ay sinang isang krimen. At sa katunayan, iyon nga, isang sinang pinakamalalim na emosyonal na krimen na maaaring gawin, ang tahimik na pagpatay ng isang pamilya. Natulog ako ng halos 2 oras. Pagdating ng bukang liwayway, handa na ako. Ang unang dumating ay si Dr. Salazar. Pumasok siya na pinagpapawisan, lukot ang damit, tumitingin sa lahat ng dako, para bang hinahabol siya ng mga multo ng kanyang mga desisyon. Aurora, pakiusap, utal niya. Hindi ko alam kung ano ang akala mong alam mo, ngunit, itinuro ko sa kanya ang upuan ng walang sinasabing salita. Umupo siya. Ibinaba ko ang walang laman na sobra sa mesa. Tumama ito sa kahoy ng may halo na tunog na nagpalunok sa kanya. Alam mo ang ginawa mo, sabi ko ng dahan-dahan, at ngayon ay sasabihin mo sa akin. Kumurap siya ng nanginginig. Hindi ko kaya, wala kang pagpipilian. Yumuko ako sa kanya, dahil kung ako ay mamamatay, ikaw ay babagsak. At kung ako ay mabubuhay, babagsak ka rin. Nag-collapse ang doktor, si Clara iyon, umamin siya ang nag-ayos ng lahat. Sabi niya ay may kapangyarihan siya, mga kontak, pera. Ako. Sumunod lang ako sa utos. Sabi niya ay hindi ka magdurusa, na iyon ang pinakamahusay. Ang pinakamahusay para kanino? Tanong ko ng may kalamigan. Nanatili siyang tahimik. Hindi na kailangan ng sagot. Pagdating ng 11, dumating si Pia. Namamaga ang kanyang mga mata. Alam niya na may malubhang mangyayari, at pagdating ng 11:03, dumating si Marco. Sinubukan niyang pumasok na nagsasalita ng malakas, nagbibigay ng mga utos, nagsasabing labis siyang nag-aalala, ngunit nang makita niya ang doktor na nakaupo, nabago ang kanyang mukha. Ano ang ginagawa niya rito? Tumayo ako, pinagsama ko kayong lahat dahil ngayon magtatapos ang kasinungalingan. Inilagay ko ang recording ni Clara sa speaker. Ang kanyang boses na puno ng galit ay pumuno sa sala. Namutla si Marco. Ang doktor ay nagsimulang umiyak at si Pia. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ay inihulog ko sa mesa ang lahat ng mga dokumento, isa-isa, ang mga manipulated na pagsusuri, ang pekeng pirma, ang mga email sa pagitan ninyo, ang record ni Mamita. Ang katahimikan ay naging isang kutsilyo. Sinubukan ni Marco magsalita. Aurora, ako, maari ko itong ipaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sagot ko. Kailangan ko ng hustisya. Lumapit siya sa akin ng desperado. Pakiusap, maaari ba nating ayusin ito ng walang eskandalo? Hindi, sabi ko ng may katatagan. Wala nang aayusin dito. At kinuha ko ang huling sobra, ang pinakamahalaga, ang naglalaman ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa kanila. Ang mga kopya ng lahat, handa nang ibigay sa pulisya at sa media. Inilagay ko ito sa gitna ng mesa. Tiningnan nila itong lahat. Nanginginig si Marco. Ang doktor ay nakasandal sa upuan,
Umiiyak si Pia. Huminga ako ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Buhay ako nang magsara ang pinto ng aking bahay sa likod ni na Marco, Pia at Dr. Salazar. Ang katahimikan ay bumagsak na parang kumot sa Commodore. Hindi isang walang laman na katahimikan, kundi isang tila nagmamasid sa akin, nag-evaluate sa akin, nagtatanong kung anong uri ng babae ang lumabas pagkatapos ng napakaraming sakit. Tumayo ako sa loob ng ilang segundo, nararamdaman kung paano bumabalik sa ritmo ang aking paghinga. Ang lahat ng nasabi, ang lahat ng ipinakita at inamin, ay tanging ang prelude lamang ng huling act. Clara, ang aking ate, ang aking anino, ang aking tahimik na berdugo sa loob ng mga dekada. Hindi ako pumunta sa kusina, o sa aking silid, o sa sofa. Naglakad ako ng diretsyo patungo sa maliit na desk kung saan ko inilalagay ang isang hanay lamang ng mga susi na hindi ko na ginamit mula noong namatay si Mamita. Ang mga susi ng kanyang lumang bahay, ang bahay kung saan siya dahan-dahang nawala, habang ako, ayon kay Clara, ay namumuhay ng masaya ng walang kaalam-alam. Mahigpit kong hinawakan ang mga susi sa aking mga daliri at alam ko nang may ganap na kaliwanagan na doon magtatapos ang lahat, na hindi makakatakas si Clara sa katotohanan kung haharapin ko siya sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang sama ng loob. Isang sama ng loob na humahabol sa akin na parang isang mabagal at makamandag na anino. Nagmaneho ako ng walang iniisip, ginagabayan ng isang bagay na mas matanda kaysa sa memorya. Ang daan patungo sa bahay ng aming Mamita ay tila mas makipot, para bang kinulot ito ng oras. Ang mga puno ay yumuyuko sa bubong ng kotse, bumubuo ng isang natural na tunnel na nagbibigay ng pakiramdam ng paglalakbay patungo sa ibang panahon. Nang mag-park ako sa harap ng kalawangin na gate, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng naunang duelo. Wala sa mangyayari sa gabing iyon ang magbabalik sa akin ng nawala, ngunit kahit papaano ay mababawi ko ang aking kalayaan. Nagbukas si Clara ng pinto, bago pa ako kumatok. Laging mayroon siyang sixth sense na iyon para makaramdam ng mga labanan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may pinaghalong paghamon at pagod, para bang ako ang may utang sa kanya. Pinasok niya ako ng hindi nagsasalita. Ang loob ng bahay ay amoy halumigmig, amoy pagkasara, amoy lumang papel. Ang mga lumang litrato ay nakasabit pa rin sa mga pader, ngunit ang kanilang mga frame ay nakatagilid, para bang sinubukan ng bahay na iliglig ang nakaraan at hindi ito nagtagumpay. Naglakad ako patungo sa sala habang sinundan ako ni Clara ng ilang hakbang. Bumalik ka ba para bawiin ang isang bagay sa akin? Tanong niya sa tono na mas mahina kaysa sa karaniwan. Bumalik ako para tapusin ang sinimulan mo, sagot ko. Nanliit ang mga mata ni Clara. Sirain ako, ilantad ako, gawin akong magbayad para sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi, sabi ko habang nakaupo sa silyo na naging kay Mamita. Bumalik ako para gawin ang dapat mong ginawa 40 taon na ang nakakaraan, harapin ang katotohanan. Nagkaroon ng panginginig sa kanyang panga. Hindi galit, hindi pa, isang bagay na katulad ng takot. Kinuha ko ang sobra na dala ko sa aking bag. Inilagay ko ito sa mesa ng dahan-dahan, para bang naglalagay ako ng isang piraso ng artilerya. Narito ang lahat. Nagpatuloy ako. Ang peking diagnosis, ang mga email na ipinagpalit mo sa doktor, ang policy na minanipula mo, ang mga recording at ang record ni Mamita. Ang pangalan ng aming Mamita ay bumagsak sa silid na parang isang bato sa isang pond. Dahan-dahang lumapit si Clara, kinuha ang sobra at binuksan ito. Kinuha niya ang mga dokumento isa-isa, binasa niya ang mga ito, muling binasa niya ang mga ito. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, mayroong isang bagay sa loob niya ang nasira. Hindi ito agad nakita, ngunit naramdaman ko, para bang ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay dinurog ang kanyang mga balikat. Hindi ko kailanman ginusto na mangyari ito ng ganyan, bulong niya. Gusto ko lang makita ng mga tao kung sino ka talaga. Sino ako, Clara? Tanong ko sa tono na mahinahon, ngunit matatag. Ang paborito, ang nabuhay habang ikaw ay nag-aalaga, ang nagkamali ng hindi namamalayan. Tumingin siya sa akin ng may mga mata na puno ng malalim na sakit. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko. Yumuko ako sa kanya. Nagawa mo. Kinuha mo ang aking kalusugan, ang kapayapaan, ang tiwala sa aking pamilya. Ginawa mo akong maniwala na ako ay namamatay. Ninakaw mo ang mga buwan ng buhay. Nagbigay ba iyon sa iyo ng ginhawa? Gumawa si Clara ng isang mapait na ngiwi. Hindi, bulong niya. Pero sinubukan ko. At ngayon, tanong ko, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tiningnan niya ako ng may pinaghalong desperasyon at pagkatalo. Takot, sabi niya ng bahagya, dahil hindi ko na alam kung sino ako nang walang sama ng loob na iyon. Nanatili akong tahimik sa loob ng ilang segundo,
Pagkatapos ay kinuha ko ang huling dokumento, ang denunsya reklamo. Ito ay mapupunta sa pulisya ngayon. Sabi ko, hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Umurong si Clara na parang nakatanggap ng suntok. Aurora, bulong niya, maaari mo ba akong patawarin? Ipinikit ko ang aking mga mata sa isang sandali. Naramdaman ko ang bigat ng isang buong buhay sa pagitan namin. Ang mga tawa ng pagkabata, ang mga away ng pagdadalaga, ang katahimikan ng may sapat na gulang at ang lahat ng sumunod. Binuksan ko ang aking mga mata. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Ngunit hindi rin kita kinaiinisan, hindi na lang kita dinadala. Mahigpit na kinagat ni Clara ang kanyang labi. Sa isang sandali, naisip kong tuluyan siyang guguho, ngunit hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, hindi na siya humingi pa. Nanatili lang siyang tahimik habang kinuha ko ang aking mga gamit at naglakad patungo sa pinto. Bago ako lumabas, binigkas ko ang huling parirala na magsasara sa aming kwento. Maaari mo nang kunin ang bahay na ito, ang mga alaala, ang kung sino ka. Ako, kukunin ko ang darating. At tumawid ako sa umbral threshold ng hindi lumilingon. Nang lumabas ako sa kalye, tumama ang malamig na hangin sa aking mukha na parang isang bautismo. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang aking dibdib na magaan, malinaw ang aking isip. Hindi na ako ang parehong babae na nakatanggap ng pekeng hatol ng kamatayan, hindi ako ang babae na bumagsak sa isang banyo na nanginginig. Hindi ako ang bunso na napasailalim sa loob ng mga dekada. Ako si Remedios de la Cruz at muli akong isinilang. Hindi ko kailanman naisip na ang bukang liwayway ay maaaring maging napakaiba pagkatapos ng kaligtasan sa isang katotohanan na muntik nang sirain ako. Sa loob ng maraming linggo, bawat umaga ay mabigat sa akin, para bang ang simpleng pagbukas ng aking mga mata ay isang paalala ng takot na naranasan ko, ng peking diagnosis, ng pagtataksil ng mga dapat na nag-aalaga sa akin, ng bigat ng ipinataw na katahimikan, ng anino ng aking ate, na nagbabantay sa bawat galaw ko. Ngunit ngayon, kapag lumabas ako sa hardin na may tasa ng kape sa aking mga kamay, ang hangin ay lasa ng kalayaan sa akin. Isang kalayaan na hindi dumating bilang isang regalo, kundi bilang isang masakit na panalo na minarkahan ng mga pilat na hindi ko na tinatago. Minsan, umuupo ako sa wooden bench na inilagay ni Samuel, ang aking yumaong asawa, ilang taon na ang nakalipas. Iyon na laging umaalpas kapag umupo ka na parang nagpoprotesta. Nanatili ako doon, nagmamasid kung paano sumasala ang araw sa mga sanga, kung paano nagpapatuloy ang mundo, kahit na muntik na akong mawala ang lahat. At sa mga sandaling iyon, naiisip ko si Clara, kung sino siya, kung ano ang ginawa niya sa akin, kung ano ang pinahintulutan ko. Napagtanto ko na ang kanyang sama ng loob ay nagsimula bago ko pa man naintindihan kung ano ang nangyayari. Ito ay isang minanang galit, na accumulate, pinakain ng mga lumang katahimikan. Ngunit hindi na ako bahagi ng kadena na iyon, hindi ko na dinadala ang bigat ng kanyang panloob na digmaan. Sina Marco at Pia, ang aking mga anak, ay nagte-text sa akin minsan ng mahinhin na mga sulat, puno ng mga paumanhin na hindi naghahanap ng mga excuse kundi pagkilala sa pinsala. Hindi ko sila kinaiinisan, hindi ko kaya. Hindi sila naging higit pa sa mga piraso ng isang plano na hindi kailanman dapat umiral. At kahit hindi ako responsable sa pagtuturo sa kanila kung ano ang kapatawaran, maaari ko silang bigyan ng isang bagay na hindi kailanman ibinigay ni Clara, isang pagkakataon na magsimula ng iba. Hindi ko pa alam kung handa na akong buksan ang pinto sa kanila, ngunit hindi ko na sinasara ang aking puso. Si Dr. Salazar ay nahaharap sa isang paglilitis na mabagal umusad, tulad ng halos lahat ng kinasasangkutan ng pera at kapangyarihan, ngunit may tiwala ako, hindi sa mga institusyon, kundi sa katotohanan. Ang katotohanan ay may kakaibang paraan ng paglabas, kahit na sinusubukan nilang ibaon ito sa ilalim ng libu-libong kasinungalingan. Nakita ko kung paano siya nanginginig nang harapin niya ako, kung paano gumuho ang kanyang fasad nang lumabas ang mga dokumento. Nakita ng lalaking iyon na vulnerable ako at naniwala na maaari niyang bilhin ang aking kapalaran. Anong irony? Ang pinakamasamang pagkakamali niya ay ang maliitin ako. Ngayon, iba ako maglakad, iba ako magsalita, iba ako huminga. Ang imahinasyong kamatayan ay nagturo sa akin na mabuhay, na magtakda ng mga limitasyon, na huwag tumahimik, na tumigil sa paghingi ng permiso para umiral. At kung may natutunan ako mula sa bagyo na ito, iyon ay walang pagtataksil na napakalaki na maaaring patayin ang liwanag ng isang taong nagpasyang magsimulang mag-ilaw muli. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinipsip ang aroma ng kape at ngumiti. Buhay ako at sa pagkakataong ito, buhay ako para sa akin. Bago ako magpaalam, gusto ko munang magbigay ng isang espesyal na imbitasyon, mag-subscribe sa channel at iwan ang iyong like.
Nakakatulong ito para makita ko na sinusuportahan mo ako at nagugustuhan mo ang aking mga kwento. At sabihin sa akin sa mga komento kung anong lungsod ang pinapanood mo sa amin, ano ang tingin mo sa kwentong ito at ano ang gagawin mo sa aking lugar.